Kabanata 881. Binisita ni Gerald ang bahay ni Finlay minsan pa. Nakakahiya banggitin ito ngunit noong panahong iyon, naramdaman ni Gerald na medyo mahirap gawin ang kanyang tabi ni Finlay. Nais niyang makapag-ayos si Finlay sa bahay. Gayunpaman, naramdaman ni Keita na nakakaawa para kay Finlay na maiwan sa bahay na mag-isa. Hindi banggitin kung gaano siya kaibig-ibig kay Finlay kay Gerald, na nasasalamin ng pagiging masigasig niya na sundin siya sa lahat ng oras. Kaya, dinala niya si Finlay upang manirahan sa villa kasama niya. Ano ang pag-ikot? Ang nag-iisa lamang na maaasahan niya ay si Finlay. Tumakbo si Gerald papasok ng bahay. Nakita niya ang isang mesa na puno ng mga kasalanaan sa mesa sa gitna ng silid. Tito, mabilis. Nandito ka ba? Tanong ni Gerald. Sino ito? Sa sandaling ito, isang babaeng nasa edad na may suot na apron ang lumabas mula sa katabing silid na may hawak na isang mainit na ulam sa kanyang mga kamay. Napaatras si Gerald. Ako, naghahanap ako kay Tio, mabilis. Finlay, mabilis. Panipi. Tumingin ang babae kay Gerald, na namula sa pawis matapos maghapon at isang mukha ng pagkasuklam ang lumitaw sa kanyang mukha habang tumutugon. Umakyat na si Finlay sa bundok. Hindi pa siya nakakabalik. Bakit mo siya hinahanap? Panipi. Aba, may mga dahilan ako. Hihintayin ko muna siyang bumalik. Dahil mukhang umaasa ka sa mga panauhin, maghihintay ako sa labas ng pintuan. Panipi. Biglang napansin ni Gerald na si Finlay ay nakakuha ng isang medyo matamis na pakikitungo para sa kanyang sarili. Mukhang nakakuha siya ng asawa para sa sarili niya. Kung ang kanyang memorya ay nagsilbi sa kanya ng tama, bago siya umalis, iniwan siya ni Gerald ng medyo malaking halaga ng pera bilang pensyon. Gayunpaman, nakaramdam ng sobrang hiya at nahihiya si Gerald na magtanong tungkol dito. Napadpad siya palabas ng pinto at maghihintay na lang sa may pintuan hanggang sa bumalik si Finlay. Hoy, sandali lang. Ano ang pangalan mo? Panipi. Tanong ng babae na parang may bigla siyang naisip. Gerald Crawford. Sagot ni Gerald. Oh, kaya ikaw si Gerald. Naghihintay kami para sa iyo ng ilang araw ngayon. Sinabi niya na pupunta ka para hanapin siya, kaya't hiniling niya sa akin na tanggapin ka at maayos ka. Gayunpaman, bakit hindi kita nakita kahit na pumupunta ako rito araw-araw? Panipi. Alam ni Tio mabilis na darating ako. Tama iyan. Binigyan niya ako ng mga tagubilin mga isang linggo ang nakalilipas. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa mga bundok. Sinabi niya sa akin na ikaw ay isang mayamang binata. Ngunit, sigurado kang hindi ka tulad ng isa, hahaha. Panipi. Napatingin si Gerald sa sariling damit at hindi niya mapigil ang mapangiti ng mapangiti. Si Finlay ba ay isang psychic o iba pa? Paano niya nahulaan na magkakaproblema ako? Nag-isip-isip si Gerald. Ngunit hindi ito ang tamang oras upang mapakali sa ngayon. Dumating ka sa tamang oras. Babalik ngayon si Finlay. Binugbog ko ang isang lamesa na puno ng pinggan para sa kanya. Ngayong, nandito ka na, bilasan mo na at umupo ka. Maaari ka munang kumuha ng tsaa, masiglang sabi ng babae. Matapos makipag-chat sa babae sandali, sa wakas nakuha ni Gerald ang kabuuan ng mga bagay. Ang babae ay nagmula sa parehong nayon ni Finlay. Humiling siya kay Gerald na i-refer siya bilang Tia Maria. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi tulad ng hinuha ni Gerald. Upang maging tiyak, si Tia Maria ay hindi asawa ni Finlay. Siya ay Finlay's godsister. Si Tita Maria ay isang chatterbox. Madami siyang napag-usapan. Habang nag-uusap sila, sinabi sa kanya na may totoong nangyari sa pagitan nina Finlay at Tia Maria. Ito ay naganap noong panahon noong unang bumalik si Finlay sa nayon. Si Tia Maria ay isang balo na nalungkot sa isang matinding karamdaman at si Finlay ang nagligtas sa kanya at inayos ang kanyang karamdaman. Hindi niya maintindihan kung paanong biglang yumaman si Finlay, na dating nakatira sa ganoong kabalisaang buhay. Naisave ng bayani, kaakibat ng katotohanan na si Finlay ay talagang isang disenteng tao na may higit na average na mga katangian. Nais ni Tia Maria na magsimula ng isang romantikong relasyon sa kanya. Gayunpaman, simpleng tinanggihan ni Finlay ang kanyang mga pagsulong.
Pagkatapos nito, sinimulang fretuhin siya ni Tia Maria bilang kanyang nakatatandang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit siya naparito upang magluto para sa lalaki ngayon. Maria, halika at tulungan akong mag-imbak ng mga halamang gamot na aking pinili. Panipi, isang malakas na boses ang nagmula sa labas ng pintuan. Pagkarinig ni Gerald ng boses ay alam niya agad kung sino ito. Dali-dali siyang tumayo. Tito, mabilis. Aking apong lalaki, nandito ka talaga. Ilang araw ka na ba dito? Panipi, si Finlay ay katulad pa rin ng dati. Gayunpaman, tumingin siya ng isang maliit na mas malapit. Kumpara sa dati, ipinagpalagay ni Gerald na si Tia Maria ang pinilit na magbihis. Kabanata 882. Ang mukha ni Finlay ay mukhang mas rosier kaysa kumpara noong inaalagaan siya ni Kate bago ito. May dala siyang isang bag ng halaman. Kara-rating ko lang, sagot ni Gerald. Bakit, apo? Ang mga bagay na nakatitiyak na tits up hindi ba? Panipi, tanong ni Finlay habang chuckled. Masasabi mo ulit yan. Sumagot si Gerald, wala na akong ibang pupuntahan ngayon, kaya't sa palagay ko ay umaasa ako sa iyo mula ngayon. Hahaha, tinanong ko na si Maria na maghintay para sa iyo ng ilang araw ngayon. Sa paghusga sa hitsura mo, dapat ay dusa kang naghirap sa nakaraang mga araw. Halika, umalis na tayo. Naghanda na si Maria ng mesa na puno ng pinggan. Inihanda niya ito para sa iyo. Pumasok ka at uminom ng kaunting inumin kasama ang iyong mga gram. Panipi, sambit ni Finlay sabay tapik sa balikat ni Gerald. Kaya, lumabas na pinilit ka ng pamilya Moldel na patay na. Ano pa, ang mali sa pamilyang Crawford? Wala ba silang maraming pera? Nahulog ba ang kanilang mga bola kapag nakaharap sa pamilya Moldel? Panipi, ang dalawang lalaki ay nagsimulang magsalita tungkol sa alak at pagkain. Si Finlay ay naninigarilyo ng sigarilyo habang nagsasalita siya sa isang banayad na puso. Uncle, mabilis, gaano katagal mo nalalaman ang tungkol sa mga Moldel? Kung mas nakikipag-ugnayan si Gerald kay Finlay, mas misteryoso ang lalaki na nagpakita sa kanya. Walang alinlangan, maraming bagay ang alam niya. Napaka-prangka ni Finlay sa pagkakataong ito at bahagyang tumango siya. Alam ko ng kaunti tungkol sa kanila, ngunit tulad ng sinasabi ninyong mga kabataan sa kasalukuyan, hindi ako mapakali na malaman ang lahat ng mga detalye tungkol sa mga noob na pangalawang rate na ito. Pangalawang rate, nagulat si Gerald. Ang mga ito ay isang pamilya na eksklusibong binubuo ng mga taong may pangalawang rate. Tinutukoy pa nila ang kanilang sarili bilang isang nakatagong angkan. Clan my ass. Tulad ng impyerno, sapat na sila ay karapat-dapat na maituring na isang nakatagong angkan sa paghusga sa kung gaano kahirap makitungo sa mga bagay. Tahimik na umiling si Finlay. Nakita ko kung paano sila gumana. Ang pamilyang Crawford ay may isang masikip na niniting na pagtatanggol at isang mahabang linya ng natitirang mga batang Panginoon. Alin ang dahilan kung bakit nagulat ako nang malaman na nagawa ni Court Model na tuluyang masira ang paglaban habang natitirang higit na kalaban sa isang maliit na bilang ng kanyang mga tauhan. Okay, nakukuha ko ang ibig mong sabihin. Ang mga masters na nabanggit mo ba ay katulad ng mga kapatid, Drake at Tyson? Hahaha, maaari bang ituring na sina Master sina Drake at Tyson? Tinanong mo sila sa kanila at tingnan ang kanilang mga reaksyon. Panipi, sinabi ni Finlay habang kinawin ang kamay na walang magawa. Nanatiling tahimik si Gerald. Matapos ang isang sandali ng pagsasaalang-alang, itinaas ni Gerald ang kanyang ulo at tinanong, Uncle, mabilis, alam ang tungkol sa Sun League. Ang Sun League, bakit mo ako tinatanong tungkol dito? Panipi, maliwanag na nagulat si Finlay nang marinig ang pagbanggit ni Gerald ng pangalan. Kaya, nagpatuloy na ipaliwanag ni Gerald ang mga sulok ng sitwasyon kay Finlay muli. Medyo may alam ako sa kanila. Makinig, hindi ito tulad ng pagtingin ko sa iyo, o pagmamaliit ng mga pamilya Crawford o Moldel, ngunit may nagsasabi sa akin na dapat mong iwaksi ang mga ideyang ito at kaisipan sa ngayon. Panipi, bakit? Tanong ni Gerald. Sa puntong ito ng oras, mas kaunti ang alam mo, mas mabuti ito para sa iyo. Apo, nagsanay ka ba ng 5 galaw at ang
Pamamaraan ng paghinga na itinuro ko sa iyo bago ito. Panipi, tanong ni Finlay na may ngiti sa labi. Oo naman. Tumango si Finlay at sinabi, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Bumantong hininga si Gerald habang sinabi, wala akong pera. Ngayon at hinahanap ako ng mga tauhan ni Court. Wala kahit saan. Ako makakapunta kaya naghahanap ako ng kanlungan sa lugar mo. Ngayon, panipi, hahaha, tama ang ginawa mo, apo. Sa totoo lang, kahit na hindi mo ako hinanap, darating ako sa paghahanap mo maaga o huli. Ito, ang ating kapalaran. Kaya, dapat kang manatili lamang sa akin mula ngayon, maaga o huli, mauunawaan mo kung bakit sinabi ko na ang mga model ay pangalawang rate lamang ng mga tao. Panipi, tinapik ni Finlay si Gerald sa ulo. Tito mabilis, mayroon akong isa pang tanong. Sige lang, bakit mo ako nahanap sa una pa noon? Hindi ito maaaring dahil gusto mo, di ba? Panipi, palaging nais na tanungin siya ni Gerald ng katanungang ito. Tulad ng sinabi ko, huwag magtanong sa akin ng ganitong mga katanungan sa ngayon. Kapag tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa ngayon, maaari ka lamang manatili sa aking lugar na may kapayapaan ng isip at matuto mula sa akin noon. Panipi, alamin mo, ano ang matututunan? Tanong ni Gerald. Matuto kang maging husay. Ang uto kong apo, hindi mo ba naisip ang dahilan kung bakit ka napunta sa estado na ito? Kung mayroon kang naaangkop na mga kasanayan, papayagan mo ba si Court na habulin ka tulad ng isang aso? Naalala ko na kayo tungkol sa bagay na ito noong umalis ako noon. Panipi, sagot ni Finlay. Tama iyan. Nang umalis si Finlay noon, sinabi na niya kay Gerald na hindi malulutas ng pera ang lahat. Kailangan niyang may kakayahan din sa iba pang mga aspeto. Gayunpaman, walang oras si Gerald upang kunin ang mga ibang kasanayang ito. Akala niya hindi ito kinakailangan. Nung hinuhuli siya ni Court ay napagtanto niya na bukod sa pera, wala siyang kahalagahan na bumubuo sa kanyang pagkakakilanlan. Tuldok. Kabanata 883. Tito mabilis, ano ang kailangan kong malaman? Tanong ni Gerald. Kailangan mong malaman ang lahat ng alam ko. Maaari mong dahan-dahan ang iyong oras. Gerald, ang iyong pangangatawan ay talagang hindi gaanong masama. Sa nagdaang 7 araw, pumili ako ng mga tukoy na halamang gamot upang maligo ka upang mabawi mo ang iyong lakas at sigla. Bukod doon, gaganap din ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sa ilalim ng aking patnubay, hindi magtatagal bago ka maging master. Panipi, ginagawa mo yun para sa akin sa nakaraang 7 araw. Talagang naantig si Gerald nang marinig ang pangungusap na ito. Kung sa bagay, hindi maganda ang ugali niya noong una niyang makilala si Finlay. Ang isiping ang matandang lalaki ay handang gumawa ng labis na pagsusumikap upang matulungan lamang siya. Ang lalaki ay talagang nag-aalala tungkol sa kanyang kagalingan. Si Finlay ay hindi kanyang biolohikal na lolo, ngunit naramdaman ni Gerald na mas malapit siya sa kanya kumpara sa kanyang sariling lolo. Sa sandaling ito, wala nang hinahangad si Gerald kaysa sa mabuhay. Ayon sa inaasahan ni Finlay. Kaya, nagpatuloy si Gerald na manatili sa nayon, natutunan ang lahat ng uri ng mga kasanayan mula kay Finlay. Sa isang iglap lang ng mata, kalahating taon na ang lumipas. Sa isang lihim na silid sa mansyon ng pamilya Crawford sa North Bay. Paano ito wala pa rin tungkol kay Gerald? Panipi, sa nagdaang 6 na buwan, tila lumaki ng mas matanda si Dylan. Namumula na ang buhok niya. Patuloy na basang-basa ng luha ang mukha ni Julia araw-araw. Master, sinama ko ang batang Panginoon hanggang sa lalawigan ng Salford noon. Gayunpaman, inatake kami sa lalawigan ng Salford. Nanatili ako sa likuran upang takpan si G. Crawford at protektahan siya mula sa aming mga kaaway. Ang alam ko lang ay, nagpunta na siya sa isang nayon upang maghanap para sa isang matandang lalaki na ang apelyido ay Mabilis. Sinabi sa akin ni Miss Keita ang address ng matanda. Ilang beses ko nang napuntahan ang lugar ngunit ang bahay ay matagal nang nabakant at walang mga palatandaan na naroon na noon si Gerald. Panipi, si Zack ay hindi naging tamad sa nagdaang 6 na buwan, sa halip. Sinasaliksik niya ang kontinente sa paghahanap kay Gerald habang
nananatiling nagtago. Sa kasamaang palad, sa nagdaang 6 na buwan, si Gerald ay tila tuluyang nawala sa ibabaw ng mundo. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Kung medyo malakas ka lang at mas malakas ka pa noon, hindi sana kakailanganin niyang iwan ang pamilya namin. Ni hindi natin alam kung patay na o buhay na si Gerald ngayon. Nag-aalalang sabi ni Yulia. Umiiyak din si Jessica habang inaalaw ang ina. Nawala lahat kay Gerald, kasama na ang kanyang ID card. Hindi, banggitin ang katotohanan na ang bastard na iyon, si Kurt Moldel, ay naghahanap sa lahat para sa kanya. Paano mo maaasahan na magtatago siya noon? Sino ang nakakaalam? Marahil ay matagal na siyang nahulog sa kanyang mga kamay. Panipi, habang mas nagsasalita siya, mas nababagabag si Yulia. Hindi, kung talagang nahulog si Gerald sa mga kamay ni Kurt, kung gayon ang bastardo na iyon ay maglabas na ng banta. Siya ay nagmumula sa lahat ng mga uri ng mga dahilan sa nakaraang 6 na buwan ngunit wala silang iba kundi mga dahilan. Tama, Gerald, sana ang naging bargaining chip niya dahil alam niya na makikompromiso tayo at susuko para sa kanyang kapakanan. Sa madaling salita, malamang na hindi talaga na-capture si Gerald. Sabi ni Jessica. Tama si Jessica, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa anak namin. Magiging maayos siya. Keita, tulungan mo si tita na bumalik sa kanyang silid. Pahinga ka muna siya, Dylan said. Tumulo din ang luha sa mukha ni Keita. Tumanggaw siya at sinabi, oo, tiyuhin. Sige na nga, ipagpatuloy ang iyong mga tungkulin. Gusto kong magkaroon ng kaunting oras mag-isa. Sabi ni Dylan. Pagkaalis nila, pinagsiksik ni Dylan ang mga kamay at isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Gerald, anak ko, saan ka nagtatago? Kung alam ko na mangyayari ito, mas gugustuhin ng ama na lumabas upang labanan si Kurt kaysa payagan kang isapalaran ang iyong buhay doon. Panipi, ang orihinal na plano ni Dylan ay ipadala ang pinakamalakas na masters mula sa pamilyang Crawford upang bantayan si Gerald. Basta't nandoon siya roon, itatanggi niya kay Kurt ang anumang pagkakataong magwelga laban sa kanyang anak. Hindi yun magiging mahirap. Gayunman, labis niyang na-overestimate ang lakas at kapangyarihan ng mga masters na kanyang nalinang sa mga nakaraang taon, at labis niyang minaliit ang lakas at kapangyarihan ng mga nasasakupan ni Kurt. Nang gabing yun, 6 na buwan na ang nakakaraan sa Mary City. Kung hindi dahil sa kanyang mga nasasakupan na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang mailigtas si Gerald, hindi sana ito ginawang buhay ng kanyang anak. Mahigpit na ikinuyong ni Dylan ang pareho niyang kamao. Sa kabila ng kung magkano ang pera niya, natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili na walang kapangyarihan laban sa isang mailap na kalaban. Bakit hindi magkakaroon ng isang paraan sa labas nito? Bakit, guru? Sa sandaling ito, ang mayordomo ni Dylan, si Finn ay pumasok. Ano ang mali? Si Jet mula sa pamilyang Moldel ay interesado sa mountaintop villa na binili ng batang Panginoon sa Mayberry City. Tinanong niya, kung magkano ang handa mong ibenta ito. Panipi, Kabanata 884. Ang pangatlong anak ni Kurt, Jet. Kinuyam ng mga kamao ni Dylan. Oo Ginoo, siya yun. Hahaha, sa nagdaang 6 na buwan, mayroon bang anumang bagay na hindi niya ginusto magbenta? Maaari ba siyang maging higit na walang galang? Sabihin mo sa kanya na hindi namin ito ibinebenta. Panipi, mariing hinampas ni Dylan ang mga kamay sa lamesa. Bagaman hindi makagawa si Kurt ng wastong pagbibigay katwiran upang pigilan ang pamilya Moldel mula sa pagtulong sa pamilyang Crawford upang subaybayan ng Sun League, 6 na buwan na ang nakalilipas, tinanong niya ang kanyang pangatlong anak na si Jet na sumali sa koponan ni Parker sa ilalim ng palusot na dapat niyang makuha mas maraming karanasan. Gayunpaman, sa pagdating ni Jet, sinubukan niyang sakupin ang lahat ng gusto niya ng sapilitang at naging mapagparaya si Dylan sa kanya sa lahat ng ito. Ngunit ito ang pangwakas na dayami. Ngunit Master, Kurt Moldel ay nakatingin sa pamilya Crawford sa mahabang panahon ngayon. Kung si Jet ay hindi nasiyahan at subukang magdulot ng kaguluhan sa atin, maaari itong mapunta sa isang sakuna para sa atin. Panipi, wala ring nagawang tugon ang mayordoma. Okay, fine.
Ayos. Ibigay mo sa kanila. Maaari niyang makuha ito. Kung nais niya ito. Kawalang pasensya ni Dylan. Ang isang bagay na nagkakahalaga ng $123 million ay wala sa paningin ni Dylan. Maging ganoon, nagalit pa rin siya sa lantarang pagpapakita ng kawalang galang kay Jet. Ngunit wala siyang pagpipilian, hindi ba? Kumusta naman? Pumayag na ba si Dylan dito? Panipi. Isang magarbong mukhang binata na nakakross ang mga binti ay sumisip-sip ng kanyang tsa sa labas. Pagbati, G. Moldel. Sinabi ng master na dahil interesado ka rito, bibigyan niya ka ng regalo sa Mountain Top Villa. Kung hindi mo, ako alintana na magtanong, bakit mo pa natanong tungkol sa pagbili? Nito sa una, panipi, sa kabila ng paggalang na tono ng butler, naramdaman niya ang pagnanasa na kainin ng buhay ang bastardo. Sige, napakahusay. Alam mo, ang kredito kung saan dapat bayaran. Ang kredito, si Dylan Crawford ay isang tao na nakakaunawa sa katotohanan ng mga bagay. Kailangan kong ibigay sa kanya iyon. Panipi, mga kapatid, tara na. Iwanan na natin ang nakakainip na lugar na ito, at pumunta sa Mayberry City ng ilang araw. Panipi, sinabi ni Jet habang siya ay naglalakad palayo sa isang mabait na pamamaraan sa harap ng kanyang mga tauhan. Sa isang restaurant sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Salford. Ito ay isang restaurant na katulad ng isang farmhouse convert diner. Ito ay sapagkat matatagpuan ito sa tabi mismo ng isang malawak na bundok. May isang malaking ilog na dumadaan sa kabilang bahagi ng bundok. Tunay na ito ay isang magandang bundok na may kristal na tubig. Kaya, maraming mga tao mula sa tinaguriang mas mataas na klase ang madalas na pumupunta dito upang maglakbay at tuklasin ang lugar. Anuman ito, kailangan mong magbigay sa akin ng paliwanag. Ngayon, alam mo ba kung gaano kamahal ang mga damit ko? Panipi, tama iyan. Hilingin sa iyong boss na pumunta dito. Panasan mo, marahil ikaw ay may sakit at pagod na sa buhay. Yun ba? Panipi, isang babae na 30-30 may mabigat na pampaganda. Sa kanyang mukha ang nakahawak sa kwelyo ng isang kabataan at tumanggi siyang bitawan. Malakas siyang sumigaw sa tenga niya. Ito ang nangyari. Mayroong halos 7 hanggang 8 katao sa kanilang grupo. Ang isang sulyap ay sapat upang sabihin na hindi ito ang iyong average na mga mamamayan na sumusunod sa batas. Nang makapasok sila upang kumain, isang batang waiter na namamahala sa paghahatid sa kanila ang hindi sinasadyang nagwiwisik ng ilang sopas sa gulay sa katawan ng babae. At ang mga bagay ay bumaba lamang mula sa puntong iyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit mayroong isang malaking ruckus ay naisip nila na magiging madali at nakakaaliw na bully ang may-ari ng restoran na ito. Humihingi ako ng labis na pasensya, mangyaring hayaan akong panasan ito sa iyo. Labis na humingi ng paumanhin ang kabataan habang lumalabas siya upang panasan ang sopas sa kanyang damit. Sampal, hindi inaasahan, sinampal ng babae ang bata sa mukha niya. Damn it! Alisin mo sa akin ang iyong mga maruming kamay. Gaano ka? Manggahas na hawakan ako. Berthold, tingnan mo kung gaano kasindek ang kanyang ugali. Panipi, sinabi ng babae sa isang bastos, mapang-akit na tono. Sumulyap siya sa isang matapang na lalaki sa tabi niya, na may tato na dragon at isang buzz cut. Boom! Ang malakas na tao ay hinampas ang kanyang paa sa tiyan ng mahirap na waiter. Lumipad pa atras ang kabataan at binasag ang mga lamesa sa likuran niya. Maraming mga parokyano sa restoran, at lahat sila ay nakatingin nang walang malasakit sa pinangyarihan bago sila. AY885AY. Kapatid, biglang, isang batang babae na may nakapusod ay tumakbo palabas ng kusina habang nakahawak pa rin sa ilang mga gulay. Nakita niya ang binata na inaabuso ng kanilang mga customer. Kaya, dali-dali niyang isantabi ang ginagawa bago tumakbo upang mailigtas ang kanyang kapatid. Bakit mo sinaktan ang kapatid ko? Ang dalaga ay lumuhod ng may mapupulang lulang mga mata. Bakit natin siya hinampas? Tignan mo ta. Dinumi niya ang damit ko. Ano ang problema sa iyong restaurant? Paano ka makakapag-upo ng isang clueless waiter na tulad niya? Humihingi lang siya ng pambubugbog sa puntong ito. Damn it! Sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo ngayon?
Kung hindi ka uubo ng ilang pera, bilang kabayaran, maghanda na makita ang iyong restoran na nasira. Panipi, malamig na sabi ng babae. Huwag basagin ang tindahan. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Panipi, naluha ang kabataan habang bumubulusok sa kanilang mga paa. Kapatid, huwag mong gawin iyan. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Ang batang babae ay mukhang nasa edad 20s pa lamang siya. Siya ay isang masipag at matino na batang babae. Ginawa nitong lahat na mas madaling bunlayan ang kalunos-lunos na maliit na pamilya. Ang pangkat ng mga thugs ay naging mas agresibo nang mapagtanto nila ito. Ang mga kalalakihan sa likuran ni Bertold ay nagsimulang paluwagin ang kanilang mga kasukasuan at pag-crack ng kanilang mga knuckle, habang inihahanda nila ang kanilang sarili para sa isang away. Ang mga taong nakaupo sa paligid nila ay nagsisimula na ring kabahan. Malinaw na ang mga mahihirap na kapatid na ito ay hindi aalis ng walang pambubugbog. Nakakaawa. Anong meron, bakit may away? Panipi, sa sandaling iyon, isang binata na nakasuot ng isang taluktok na cap ang dumating sa labas sakay ng isang dekuryenteng tricycle kasama ang isang babae. Malinaw na lumabas sila upang bumili ng ilang mga gamit para sa kusina. Nang makita ng babae ang away na nangyayari sa loob, dali-dali siyang tumalon mula sa electric tricycle at sumugod sa restaurant. Sa kabilang banda, ang binata sa labas ay medyo kalmado pa rin at mabait. Ninakaw niya ang isang tingin sa mga tao sa loob ng restaurant habang inaalis niya ang mga gamit na may sigarilyong nakabitin sa pagitan ng kanyang mga labi. Ma, inatake nila siya. Nagmamadaling sabi ng dalaga. Ma, sinaktan nila ako. Sabi ng binata habang nagpatuloy sa paghikbi palayo sa sahig. Hunter, huwag kang matakot. Narito si nanay. Panipi, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang patulan siya? Labis na pagkabalisa ang naramdaman ng babae sa oras na ito. Sino ang nagbigay sa akin ng tama? Ang iyong imbecile na anak ay nadumihan ang aking mga damit sa pag-iyak ng malakas. Panipi, sagot ng babae na nakabras ang mga braso bago ang dibdib. Mga damit lang sila. Babayaran kita. Sabihin mo sa akin kung gaano mo gusto. Sa palagay mo makakalayo ka sa paghampas sa aking anak. Tandang padamdam, tandang pananong. Hindi kailanman. Bakit hindi ka muna nagtanong sa paligid? Ako, si Maria, siguro ay isang balo, ngunit hindi ako isang tao na maglakas loob ka. Sigaw ng ina ng binata. Mabuti. Optimistic, di ba? Sasabihin ko sa iyo kung ano ito. Ito ay isang produktong Hermes. Isang bagong tatak yan. Sinuot ko ito sa kauna-unahang pagkakataon ngayon at nagkakahalaga ito ng $14,000. Panipi, sagot ng babae. Nang marinig ito ni Maria, nawala ang kanyang kayabangan. Magkano ito? $14,000. May mga damit na mahal. Panipi, ang taunang kita para sa farmhouse na ito ay halos $8 o $9,000 lamang. Ngayon ay kinailangan nilang umubo ng $14,000 dahil lamang sa mga damit ng isang tao na may sopas na gulay dito. Mapang-akit, hahaha, ang isang bansa na bukol ay palaging magiging napaka-ignorante. Duda ako na narinig mo pa ang tatak dati. Mayabang na, sagot ng babae. Naiwan si Maria na walang imik. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay may Land Rover G500 at iba't ibang mga magarbong kotse na nakapark sa labas at tila hindi sila tulad ng anumang ordinaryong tao. Nahuli siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Ang mga nanood ay lahat ay nakasuot ng mga nakakasayang ekspresyon nang tumingin sila sa may-ari ng restaurant. Walang ibang paraan sa paligid nito. Ito ay puro malas lamang. Habang magkaharap ang magkabilang partido, ang binata na nakasuot ng isang taluktok na takip na naglalabas ng mga paninda sa labas ay lumakad sa restaurant. Naglakad siya hanggang sa gilid ng babae. Nakasuot siya ng mahabang damit na isang piraso. Pagkatapos ay kinuha niya ang damit kung nasaan ang hita nito at sinimulang maramdaman ang material ng tela. Sa sobrang takot ng babae ay napasigaw siya sa takot. Ikaw, anong ginagawa mo? Asar din si Bertold. Pag-crack ng kanyang leeg, halata na malapit na siyang mag-away. Ito ay isang huwad
Ang binata na may tuktok na cap ay sinabi habang umiling, "Niloko ka, milady." AY886AY. Hinubad ng binata ang kanyang taluktok na takip bago ito isantabi. Pagkatapos nito, sinilip niya ang kanyang nasusunog na puwitan ng sigarilyo palabas ng restaurant. Sa sandaling hinubad niya ang kanyang takip, malinaw na nakikita ng lahat sa loob ng restaurant na sa kabila ng kanyang payat na pangangatawan, binigyan niya ang mga tao ng isang nakakatakot na aura, at kung gaano kaguwapo at maesla ng kanyang mukha. Nang marinig ito ng babae, nagsimula siyang mag-alala ng higit pa. Dapat bulag ka. Ito ay isang tunay na produkto. Walang paraan sa impyerno ay makikilala ang isang tao na tulad mo sa pagitan ng isang tunay at isang pekeng produkto. Bakit hindi mo aminin na hindi kayo magbabayad sa akin? Mukhang kailangan kong magturo sa iyo ng isang aralin ngayon, baka makalimutan mo kung gaano ako kakapangyarihan. Panipi, sinulyapan ng babae si Bertold habang sinenyasan siya na magpatuloy. Si Bertold at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang sumulong sa binata. Sige, tama na. Alam ko na kayong lahat ay mabuting tao. Gayunpaman, ito ay talagang isang knock-off. Bakit ako maaaring magsinungaling sa iyo? Panipi, habang nagsasalita siya, hinawakan ng binata ang damit ng babae. At pinunit ito. Nagsimulang sumigaw ulit ng malakas ang babae. Tingnan mo kung naniniwala ka sa akin. Ang isang tunay na produktong Hermes ay gawa sa mga hilaw na materyales na ginagamot ng may espesyal na pangangalaga. Ngunit tingnan ang iyong damit. Ito ay malinaw na gawa sa cotton sa industriya. Dapat ay bumili ka ng pekeng mabuti sa kung saan, di ba? Halos $350 ang pinakamahalaga. Panipi, ang sabi ng binata. Nais ng babae na sumigaw sa kanyang tainga. Gayunpaman, natigilan siya nang marinig niya ito. Si Bertold, na malapit na sana siyang isara, ay natigilan din. Pareho silang nagpalitan ng tingin. Ito ay sapagkat ang lahat ng sinabi ng binata ay tama. Tunay na ito ay isang huwad na produkto na binili nila ng $308 sa isang benta ng diskwento. Kaya, maaari ka lang naming mabayaran ng $310 ng higit pa. Sinabi ng binata na may isang matagumpay na ngiti. Tita Maria, dalhin mo rito ang $310. Ay, tumango si Maria. Inabot ng binata ang pera kay Bertold. Nahiya si Bertold dahil sa napahiya siya sa publiko sa binatang ito sa harap ng maraming pares ng mga mata. Ang nagtik sa kanya ay ang katotohanang kumuha pa siya ng pagkakataong punatan ang damit ng kanyang babae. Paano naglakas loob na ituro niya ng napakalakas na ang kanyang babae ay nakasuot ng murang damit na pang knock-off. Kung aalis siya ng walang ginagawa, kung gayon siya, si Bertold ay gugustuhin na lamang na mamatay. O sige, binata, mayroon kang isang mabuting mata, kailangan kong ibigay sa iyo iyan. Gayunpaman, kahit na ito ay talagang isang pag-knock off, bakit mo paalisan ang damit ng aking babae? Gagawin kitang isang masamang baldado sa paggawa nito. Panipi, nag-usok mula sa tainga si Bertold. Nang walang babala, idiniretso niya ang kamao sa mukha ng binata. Boom! May tunog. Diretsyong hinawakan ng binata ang kamao ni Bertold. At pagkatapos, hinigpitan niya ang hawak sa kamao. Ouch! Masakit yan. Pakawalan mo ang kamao ko. Panipi, sigaw ni Bertold sa sakit. Nabigla siya. Madali niyang maiangat ang lalaking ito sa lupa, ngunit paano niya nagawa na magsikap ng labis na lakas gamit ang mga daliri lamang. Gusto mong lumaban, saka sinabi mo lang dapat. Panipi, sumagot ang binata ng isang banayad na ngiti. Matapos alugan ng bahagya ang pulso, nagsimulang mag-click at baluktot ang mga braso ni Bertold sa isang kakaibang anggulo. Pagkatapos nito, binigyan ng binata si Bertold ng kaunting sipa at siya ay napabalikwa sa kanyang likod ng walang kahirap-hirap. Ouch! Aking braso! Humikbi si Bertold sa sakit. Ang kanyang mga nasasakupan ay tulala lahat. Naririnig ang lahat ng masakit na basag ng ang lalaki ay nakikipagtulungan kay Bertold's fist ay napagtanto nila kung gaano ito kapangyarihang mukhang hindi nakakasama sa taong ito. Nakikita kung paano gumalaw ang katawan ni Bertold, agad nilang nalalaman na ang kanyang braso ay nawasak. Wala sa kanila ang naglakas loob na ilipat ang isang kalamnan.
Ayos lang. Hindi na ito sasaktan makalipas ang ilang sandali. Panipi, sambit ng binata habang nakalupasay siya sa tabi ng big guy. Si Bertold, na walang tigil na pagsigaw, ay tumingin sa kanyang nakakakilabot na bisig bago napagtanto na wala na siyang nararamdamang kirot. Gayunpaman, ang awkward na posisyon ng kanyang braso ay baluktot sa hitsura talagang nakakatakot. Kasabay nito, nakita niya ang binata na walang pakialam na ngumiti sa kanya. Gumapang si Chills sa kanyang gulugod nang masimulan niyang mapagtanto kung gaano kitikot ang ngiti ng lalaki. Nagsimula siyang pawisan ng malubha habang sinabi niya, "Ikaw, ano ang gagawin mo sa akin?" Ngumiti ang binata habang tinatapik ang balikat ni Bertold. "Bertold, sa maraming mga customer sa paligid, wala akong magagawa sa iyo. Hindi ka ba humihingi ng bayad? Halika na, bakit? Hindi tayo lumabas at pag-usapan ito." Panipi, AY887AY. Napamura si Bertold sa takot. Ang babae ay nagsimulang makaramdam din ng takot. Natatakot siyang baka mabali rin ng braso nito. Ang braso tulad ng ginawa niya kay Bertold. Sumunod siya sa likuran ng binata habang naglalakad sila papunta sa likod ng bahay. Sa wakas nakarating sila sa isang kubo sa kanilang likod bahay. Thud! Senaryo ng binata ang malakas na pintuan sa likuran nila ng malakas. Pareho silang kinilig sa takot. Ngunit wala silang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, hindi pinapayagan ni Bertold na manatili ang kanyang braso sa dati. "Mas mabuti mong ayusin mo ang braso ko. O hindi kita bibitawan." Bakit hindi ka lumibot at magtanong? Hindi gaanong mawawala sa kanyang kayabangan si Bertold. Kaya't, nagpatuloy siya sa pagsasalita ng isang hindi pag-alit na tingin sa kanyang mga mata. "O sige, tama na. Sinabi ko na sa iyo na alam ko kung gaano kayo kapangyarihang pareho. Kaya, pag-usapan natin ang mga bagay." Panipi, pinutol siya ng binata bago pa siya matapos sa pagsasalita. Hey, hanggat ayusin mo ang braso ng aking tao, hindi kami hihingi ng anumang kabayaran. Panipi, ang sabi ng babae. Sampal. Sinampal ng binata ang babae sa mukha niya. Ang babae ay gumuho sa lupa matapos matanggap ang sampal. Bigla itong dumating na pansamantalang natigilan siya nito. Siya ay nasa isang nababagabag na estado na siya ay nanatili sa lupa. Nakatingin sa isang gulong mukha sa kanyang mukha. Nang hindi naghihintay na gumanti ang kanyang lalaki, nagpatuloy ang binata sa pagputol sa ibang braso ni Bertold. Sa huli, ang magkabilang braso ni Bertold ay ganap na na-deform at mahiga lang siya sa lupa habang sumisigaw sa sakit. May takot siyang nakasulat sa buong mukha niya sa ngayon. "Paano mo nais pag-usapan ang mga bagay?" Tanong ng binata na may bahid ng puot sa kanyang tono. "Hindi, wala na kaming tinatalakay. Hayaan mo lang kami. Hindi na namin nais na talakayin ang anumang bagay." Panipi, sagot ni Bertold dahil sa takot. "Kumusta naman ang $310? Tanong ng binata. "Ibabalik ko sayo. Kami, ayaw na namin ito." Panipi, wala silang magawa upang takutin ang binatang ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na si Bertold ay naghahanap ng gulo ngunit alam niyang iba ang oras na ito. Sa pagkakataong ito, talagang naghukay siya ng kanyang sariling libingan. "Sige na nga, alalahanin ng malinaw na kusang ibinibigay mo ito. Hindi ko pinilit kayong pareho." Ang sabi ng binata. "Oo, ito ay kusang loob. Kusa nating ginawa ito." Panipi, sa oras na ito, inilabas ng binata ang $310 na ibinigay niya kay Bertold ngayon lang mula sa kanyang bulsa. "Bukod dyan, pareho kayong tumama kay Hunter sa labas. Wala akong pakialam kung ano ang ganase mo, hindi mo man lang dapat bigyan kami ng $310 upang matustusan ang mga gastos niya sa medisina, tama ba? Dadalhin namin siya sa ospital upang makapag-scan at iba pa. Tulad ng nakikita mo na, ang maliit na klinika sa aming bayan ay hindi gaanong kagamitan. Dadalhin namin siya sa ospital ng lalawigan at natatakot ako, mas malaki ang gastos kaysa rito." Ang sabi ng binata. "Babayaran ka namin $310. Kunin mo na." At saka, ang sabi ng binata, "Mayroon pa bang iba?" Si Bertold na nagpupumiglas para huminga dahil sa sakit na tinanong. Sampal,
Sinampal siya ng binata sa mukha. How dare you interrupt me when I'm speaking? Humihingi ako ng paumanhin, mangyaring magpatuloy. At gayon din, nang pinapalo mo si Hunter ngayon lang, sinira mo ang aming mga mesa, upuan, bangko, kaldero at kaldero. Magbabayad ka ng $100 para doon, ngunit gagawin ko itong mas madali sa pamamagitan ng pag-ikot nito hanggang sa $150. Ngayon, magbayad ka. Panipi, magbabayad kami. Magbabayad kami. Mate, tulungan mo po ako. Hindi ko na matiis. Nararamdaman ng aking mga bisig na mayroong libu-libong mga bug na nagkakagalit dito. Panipi, namumutla ang mukha ni Bertold sa lahat ng sakit na nararanasan. Sige na nga, dapat ay mayroon ka ng ganitong uri ng pag-uugali sa simula pa lamang at hindi namin kakailanganin na sayangin ang aming oras tulad nito. Dahil lang sa may pera ka ay hindi nangangahulugang she***. Okay. Panipi, ang sabi ng binata. Pagkatapos nito, hinawakan niya si Bertold habang inaayos ang mga braso. Himala, naramdaman ni Bertold na gumaling ang kanyang mga braso at nawala ang sakit. Naaalala ko ngayon. Si kuya, tatandaan ko yan. Panipi, sagot ni Bertold nang sumabog siya sa malamig na pawis. Lalabas kami at babawi para sa balanse na inutang namin sa iyo. Hindi kahit isang sentimo mas mababa, nanunumpa ako sa aking ina. Panipi, tinulungan ni Bertold ang babae na halos hindi na nakabalik ang kanyang pandama na makatayo bago sila dali-dali bumalik sa restaurant. Bertold, aalis na ba talaga tayo ganon? Hindi ako nasiyahan. Panipi, reklamo ng babae habang humihikbi. Ang kanyang ekspresyon ay parang siya ang naagrabyadong party. Dito, Kabanata 888. Hinawakan ni Bertold ang braso ng babae at pinasara siya. Pagkatapos nito, naisip niya sa kanyang sarili. Aalas na ba ako ng ganito? Hahaha, dapat siyang magtanong sa paligid at tingnan kung anong uri ako ng isang tao. Maaari akong umalis ngayon ngunit dumating bukas, dito ako kasama ang higit pa sa aking mga kalalakihan. Kapag bumagsak ang gabi, uubusin ko ang lugar na ito sa lupa. Pagkatapos nito, makukuha ko ang batang-bata at puputulan ko ang mga litid sa kanyang mga braso at binti. Tulad ng impyerno ay hahayaan ko ang slide na ito ng napakadali. Ang pagiging mapusok ay magdadala sa atin kahit saan. Hindi ko kayang labanan ang bata sa ulo, hindi sa ngayon kahit papaano. Kung sa bagay, wala akong sapat na mga lalaki kasama ko. Panipi, Bertold, sandali lang. Sa oras na ito, ang binata ay lumabas ng silid kung saan sila pinahirapan. Kinawayan niya ang kamay kay Bertold. Ah, kuya, ano ang nangyayari? Sabi ni Bertold, bumalik ka rito. May nakalimutan ako. Ang sabi ng binata. Naglakad pabalik si Bertold sa kanya. May nakalimutan ako ngayon lang. Sa tingin ko hindi ako mapakali. Kung hahayaan mong umalis ka lang ng ganun, di ba? Panipi, kuya, ano ang pinag-aalala mo? Natikman ko na kung gaano ka katapang. Hindi ako maglalakas loob na guluhin ka, isinusumpa ko. Sagot naman ni Bertold. Bagaman ang binata ay mukhang nasa 22 taong gulang siya, walang pagpipilian si Bertold kundi tawagan siya bilang kanyang malaking kapatid bilang respeto at takot. Maaaring hindi ka manggahas na guluhin ako ngayon ngunit paano? Kung bumalik ka at pakilyusan ang higit pa sa iyong mga kalalakihan. Ano ang dapat kong gawin kung magpasya kang bumalik at sirain ang aming tindahan sa hating gabi? Pakakawalan mo ba ako kapag nangyari iyon? Sinong nakakaalam marahil ay mapuputol ka ng mga litid sa aking mga paa at kamay. Magiging lumpo ako habang buhay. Kapag nangyari iyon, ang sabi ng binata, namulat ang mga mata ni Bertold sa hindi makapaniwala habang nakatingin sa binata na may tulala sa mukha. F***. Nakababasa na siya ng mga isip ngayon. Kung hindi man, paano niya mauulit ang parehong eksaktong bagay na naisip niya sa kanyang isip? Lalo pang nabusog ang pakiramdam ni Bertold. Napatingin siya sa binata na para bang tinitigan niya mismo ang demonyo. Kuya, why would I do that? Hindi ako maglakas loob na gawin ito. Kinakabahan na sagot ni Bertold. Kakailanganin kong makakuha ng ilang seguro upang makamit ang mga ligtas na panig.
Matapos niyang magsalita, hinawakan ng binata ang magkabilang pisngi ni Bertold at ng babae bago paikutan ang kanilang bibig. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang hintuturo sa loob mismo ng kanilang mga orifice. Ito? Ano ang pinakain mo sa aming dalawa? Panipi, kinilabutan sila, bagaman isang lason na lason. Subukang, pakiramdam ito ngayon, mayroon bang kaunting sakit sa iyong tiyan? Panipi, naging berde na ang kanilang mga mukha. Sinubukan nilang maramdaman ito, tulad ng tagubilin ng binata. Tulad ng sinabi niya, talagang nakaramdam sila ng kaunting sakit sa kanilang tiyan. Kuya, mangyaring iligtas ang aming buhay. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Panipi, sa sandaling ito, nagsimula ng magpapanik sina Bertold at ang babae. Ayos lang, hindi nito aabutin ang iyong buhay sa pansamantala. Sa kabaligtaran, ito ay talagang magiging malaking pakinabang sa iyong katawan. Halimbawa, ang iyong isyu sa bato ay babalik sa normal sa mas mababa sa isang buwan. Panipi, tinapik ng binata ang balikat ni Bertold bago siya nagtanong. Nararamdaman mo ba ang isang mainit na pakiramdam sa iyong mga bato ngayon? Saglit na naramdaman ni Bertold ang kanyang mga bato bago siya tumango. Oo, nararamdaman ko talaga. Panipi, sige na nga. Gayunpaman, kailangan kong babalaan ka muna. Maaaring palutangin ng tubig ang isang bangka, tulad ng pagbaha ng isang bangka. Kung kapwa kayo magpasya na gumanti, sa gayon, ang bagay na ito ay maaari ka ring pumatay sa anumang oras. Maaari itong magngangalit sa iyong mga panloob na organo, at ang anumang uri ng pamamaraang medikal ay hindi ka makakaligtas. Panipi, ang mukha ng binata ay naninigas ng ilang segundo. Ang dalawa sa kanila ay takot na ang kanilang mga binti ay nanginginig na sa takot. Kuya, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko. Pareho silang tumango. Sige na nga, fair na, ang sabi ng binata. Pagkatapos nito, pareho silang naglalakad sa front desk na gulat. Habang inilapag nila sa mesa ang $800 bago sila umalis kasama ang kanilang mga kalalakihan na nagmamadali. Huwag kang umalis. Hindi mo sinabi kung gaano ka kahanga-hanga. Bakit ka umalis ngayon? Panipi, sigaw ni Maria habang nakatayo sa pintuan na nakapatong ang mga kamay. Tawang-tawa siya habang binibilang ang taba ng mga bayarin. Gerald, ito ang lahat salamat sa iyo. Hahaha, gumawa ako ng labis na $800 ngayon. Kailangan talaga akong umasa sa iyo pagdating sa mga hindi kanais-nais na mga tao. Panipi, nakangiting sabi ni Maria habang nakatingin sa binata. Gerald, mangyaring sabihin sa amin kung paano mo natakot si Bertold sa oras na ito. Tama iyan. Ang binatang ito ay walang iba kundi si G. Crawford. Mula sa nakaraan. Gerald. Ngumiti-ngiti si Gerald bago niya sinabi sa kanila ang buong kwento. Hahaha, pinakain mo ba talaga sila ng isang lason na lason? Panipi, tanong ng dalaga. Siyempre hindi. Pinindot ko lang ang ilan sa kanilang mga meridian point bago lokohin sila. Panipi, sagot ni Gerald sa hushed tone. Walang ibang paraan upang makitungo sa mga taong katulad nito. Kung hindi man, tiyak na babalik sila sa atin sa hinaharap. Umiling si Gerald na walang magawang ekspresyon. Pagkatapos nito, parang may bagong ideya na sumulpot sa kanyang isipan ng sabihin niya sa kanila, tama iyan. Halos may nakalimutan ako. Babalik ako sa inyo. Panipi, sa sandaling natapos na siya sa pagsasalita, tumakbo si Gerald at umalis sa kanyang electric tricycle. Kabanata 889. Iba ang tingin ng dalaga sa mga mata nang tumingin ito sa likuran ni Gerald sa kanyang pag-alis. Ivy, ano ang tinitingnan mo? Hindi mapigilan ni Maria na magtanong nang mapansin niya kung gaano siya ginulo ang kanyang anak. Wala akong tinitingnan. Panipi, nagpout si Ivy habang tumutugon habang umiling. Si Maria ay dalubhasa sa pag-ibig at mahalaga sa relasyon ng siya ay bata pa, kaya paano niya maaaring hindi alam kung ano ang iniisip ng kanyang anak na babae. Tama iyan. Si Gerald ay isang matapang na binata pagkatapos ng lahat. Marami siyang kamangha-manghang mga kasanayan, at pakikitungo niya rin sa lahat. Sa katunayan, hindi maraming mga batang babae ang makakalaban sa isang lalaking tulad niya. Sa makatuwid,
hindi maiwasang magsimula ang damdamin ng kanyang anak sa kanya. Gayunpaman, napasinghap si Maria nang sabihin niya, Ivy, isang payo, hindi na kayo makakasama ni Gerald. Panipi, una ng balak ni Ivy na tanggihan at pabulaanan ang sinabi ng kanyang ina, ngunit nang makita niya ang matibay na ugali ng kanyang ina, agad siyang sumagot, bakit? Wala namang girlfriend si Gerald. Panipi, sinong nagsabi? Ito ay lamang na may nangyari sa kanyang kasintahan. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa mga detalye ng eksaktong nangyari. Gayunpaman, si Gerald ay isang napakalakas na tao at mahal niya ang kasintahan. Sinasabi ko lang ito sa iyo dahil ayokong makita kang nasasaktan. Sabi ni Tita Maria. Nang marinig ni Ivy ang mga salitang iyon, lumitaw sa kanyang mukha ang isang malungkot na ekspresyon. Pagkatapos nito, tumalikod siya at walang imak na pumasok sa kusina. Nasa labas si Gerald, tila may sinusubukang kunin. Sa nagdaang 6 na buwan, si Gerald ay nanatili sa tabi ni Finlay. Patuloy siyang nagbabad sa mga halamang gamot, nagsasanay at nagpapabuti ng kanyang pisikal na fitness buong araw. Sumailalim din siya sa maraming mga rehimeng pagsasanay sa ilalim ng mga tagubilin ni Finlay. Si Gerald ay nagpunta din sa maraming mga misyon tulad ng tinukoy ng kanyang master. Maraming nagbago sa 6 na buwan na ginugol ni Gerald sa ilalim ng patnubay ni Finlay. Tungkol sa kanilang paglipat, nais ni Finlay na mapabilis ang pagsasanay ni Gerald sa mga bundok. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit sila lumipat sa maliit na bayan. At dahil si Tita Maria ay walang kamag-anak sa nayon, ginamit niya ang pensyong ibinigay ni Gerald kay Finlay dati upang buksan ang farmhouse restaurant. Si Tia Maria ang kadalasang nagpapatakbo ng restaurant. Sa nagdaang 6 na buwan, ang mga kasanayan at lakas ni Gerald ay napabuti ng malaki. Naisip niya ang hindi mabilang na beses tungkol sa pag-uwi upang makita ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi ito isang madaling gawain para kay Court na subukan at patayin si Gerald ngayon, at masasabing napakahirap na gawain na ito. Gayunpaman, solo na ngayon ang pagtakbo ni Gerald. Siya ay nag-iisa, at siya ay mawawala ng pag-asa sa bilang kung siya ay aakyat laban sa malaki at makapangyarihang pamilya model ngayon. Sa makatuwid, pinipigilan ni Gerald ang kanyang mga pag-uudyok sa lahat ng ito habang ang pinakamahalagang bagay ngayon ay para mapabuti niya ang kanyang lakas. Tungkol kay Finlay, bukod sa pagbibigay ng detalyadong mga tagubilin kay Gerald sa unang 3 buwan, palagi siyang wala sa bahay. Nangangahulugan din ito na palaging nagpa-practice si Gerald ng mag-isa. 3 araw na ang nakalilipas, biglang umalis si Finlay nang hindi man lang nagsabi ng makatanggap ng isang token. Sanay na rin dito si Gerald. Matapos makilala si Finlay at gumugol ng mas maraming oras sa kanya, napagtanto ni Gerald na si Finlay ay talagang isang misteryosong tao. Ang mga taong alam niyang lahat ay nakakagulat, na maimpluwensyang, at hindi ang uri ng mga tao na aasahan mong maging pamilyar sa matandang lalaki. Sigaw. Tumigil ang bisikleta ni Gerald sa harap ng kapwa binata. Mataba, nasaan ang mga item? Tanong ni Gerald. Huwag kang matakot, Gerald. Palaging nakakakuha ng mga bagay. Si Marvin Wadley, nasa loob ng bag ang lahat. Panipi. Ang chubby na kapwa ay walang iba kundi si Marvin. Nang mabangga siya ni Gerald kanina, siya ay binubuli ng isang walang awa na grupo ng mga hindi kilalang tao, kaya bilang isang kaibigan, kailangan niyang humakbang at iligtas ang kanyang puwet. Nagkataon lamang na tuwing si Gerald ay nasa labas upang gampanan ang kanyang mga gawain, susubukan niyang mangisda para sa ilang labis na kita. At si Marvin ang eksaktong uri ng tao na iyong hahanapin pagdating sa pangingisda para sa kita. Tinapik ni Marvin ang kanyang bag habang tumatalon papunta sa electric tricycle. Kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Gerald. Pagkatapos nito, diretso siyang tumungo sa kalye kung saan nagbebenta ang mga ito ng mga anti-gang item. May isang banyagang anti-gang nasa loob ng bag. Inagaw ito ni Gerald mula sa personal na koleksyon ng isang mayamang dayuhang negosyante. Siyempre, ang negosyante mismo ay hindi rin isang mabuting tao.
Ang pagsasanay ni Gerald ay higit na binubuo ng mga naturang aktibidad na makukuha sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan. Mga item na nakuha sa parehong labag sa batas na pamamaraan. Walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang gawin ang ginawa. Hindi na niya makontak ang pamilya Crawford ngayon, at dahil sa lubhang kailangan niya ng pera, ito ang susunod na pinakamagandang bagay na magagawa niya. Kabanata 870. Parehas silang pumasok sa antique shop. May isang matangkad na batang babae na may isang ulo ng mahabang buhok na nakatayo sa counter. Tignan mo ito. Gaano kahalaga ang jack bracelet na ito? Tanong ng dalaga. Itinaas ni Gerald ng bahagya ang kanyang bros nang marinig ang boses ng dalaga. No way, nandito siya, di ba? Bukod dito, nakaharap sa likuran nila ang likod ng dalaga. Sa makatuwid, nanatiling tahimik si Gerald. Sa halip, simpleng naupo lang siya sa waiting area sa tabi ng dingding. Ang tindera ay isang sobra sa timbang na lalaki na nasa 50. Mayroon siyang isang maliit na balbas at isang malalim na hitsura na permanenteng nakaukit sa kanyang mukha. Hawak niya ang bracelet ng jade sa kanyang kamay habang tinitingnan niya ito saglit. Pagkatapos nito, umiling siya at sinabi, ang jade ay talagang napakahusay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng jade ay napakapangkaraniwan. At ang rate ng sirkulasyon nito sa merkado ay napakababa. Kung talagang hinahangad mong ibenta ito, maaari kang mag-alok sa iyo ng $500 para rito. Sagot naman ng amo. Ano, $500 lamang? Ngunit tiningnan ko ito sa internet at nakita ko na ang ganitong uri ng jade ay talagang napunta sa higit sa $50,000. Ito ang mana ng aming pamilya na naipamana mula sa aming mga ninuno. Nag-aalalang, sagot ng dalaga. Hahaha, ano pinagsasabi mo, mahigit $50,000? Miss, para kang isang makatuwirang tao noong unang, ngunit ang iyong habol ay talagang katawa-tawa. $500 ay talagang napakahusay na alok. Hindi ka lang makapaniwala sa nakikita mo sa online. Panipi, tingnan mo lang ang jack bracelet mo. Kita ang mga pinakintab na spot. Sa palagay ko hindi ito gaanong kahalagahan ngayon na nabanggit ko ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, nagkakaroon ako ng isang jade bracelet na ginawa mula sa parehong eksaktong material tulad ng iyong jade bracelet. Ibinebenta ko ito sa halagang $1,500, ngunit kung ihahambing sa iyo, ang jade bracelet na ito ay may mas mahusay na kulay. Panipi. Kinuha ng dalagita ang bracelet na jade at maingat itong sinuri. Ito ay tulad ng sinabi niya, ang material ay mukhang magkapareho. Sa oras na ito, nag-aalala siya, ngunit boss, kailangan ko ng agaran. Ang pera, ang aking ina ay may malubhang karamdaman at nangangailangan ako ng agarang pera ngayon. Maaari mo ba akong bigyan ng $1,200 para dito kahit papaano? Panipi. Batay sa iyong accent, masasabi kong hindi ka taga Salford Province. Dapat taga Timog ka, diba? Bakit? Narito ka ba upang magmakaawa kay Master Jenkinson na gamutin ang karamdaman ng iyong ina? Panipi. Tumango ang dalaga. Buntong hininga. Hanggat nakikiramay ako sa iyo, kung bibigyan kita ng $1,200 para dito, daranas ako ng malaking pagkawala. Bakit hindi namin ito gawin sa halip? Bibigyan kita ng isa pang $300 para dito. Bayaran kita ng $800 para sa jack bracelet. Kung hindi sapat iyon, hindi ko naisip kung paano pa kita matutulungan. Sagot naman ng amo. Saglit na nag-isip ang dalaga. Pagkatapos nito, napangisi siya ng ngipin at sinabing, sige na. Kung maaari mong bigyan ako ng $800, kukunin ko ito. Panipi. Hoy! Sa oras na ito, ang batang babae na pakiramdam ng labis na hindi pagkagulo at pagkabalisa ay biglang naramdaman na may tumapik sa kanyang balikat. Tumalikod siya upang tignan kung sino ito na tumawag sa kanya. Nang makita niya ang batang lalaki na nakatayo sa likuran niya, ang mga mata ng dalaga ay nagliwanag sa sarap. Nagulat siya at sobrang saya. Gerald! Ikaw ba talaga, Gerald? Ang batang babae ay nagsimulang tumalon ng nasa sabik. Naomi, halos hindi kita nakilala. Panipi, sinimulang tapikin ni Gerald ng marahan ang ulo ni Noemi.
Ang batang babae na ito ay si Naomi Milton. Ang buhok ni Noemi ay halatang mas mahaba kumpara sa kung paano ito dati, at tila lumaki siya ng medyo matangkad. Hindi katakataka na pamilyar siya nang una siyang pumasok sa tindahan. Ngunit bago makita ang mukha nito at kumpirmahin ang hinala niya, pinigilan ni Gerald na mailantad ang kanyang pagkatao. Pinag-uusapan ito, hindi pa niya nakikita si Noemi mula nang umalis siya sa Mayberry City. 6 na buwan ang lumipad sa isang iglap. Si Naomi ang matalik niyang kaibigan noong sila ay bumalik pa sa unibersidad. Sa katunayan, siya pa rin ang matalik niyang kaibigan ngayon. Hindi kita nakita sa ganoong katagal. Nakangiting sabi ni Gerald. Tama yan, Gerald. Narinig kong sinabi ni Felicity na may nangyari sa iyo at hindi alam ang iyong kinaroroonan. Ano ang sorpresa nang makita ka rito sa Salford Province? Panipi, sabi ni Noemi na may misty eyes. Pagkatapos ay humakbang siya at ibinalot ang mga braso kay Gerald. Tinapik ng marahan ni Gerald si Naomi sa balikat habang sinasabi, "Mabuti na ang aking kalagayan. Tingnan mo nga ako, wala namang mali sa akin, di ba? Siya nga pala, hindi ba kayo ni Felicity ay nagsasama ng isang kumpanya? Kung bakit ikaw ay nagtataka na tanong ni Gerald." Pinahid ni Noemi ang luha sa mukha niya. Pagkatapos nito, nasamid siya at sinabing, "Gerald, baka hindi mo alam ito ngunit si Felicity, siya, may nangyari kay Felicity." Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.